Anong tulong ang naibigay ninyo? Kumusta na yung eroplano? Nasabi mo, napakadali na magpadala ng eroplano. Di ba? Nasaan na yung eroplano na sinasabi mo? Hanggang ngayon wala pa ni isang eroplano. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bumanat na naman po si Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil daw hindi nasalubong ng ating Pangulo yung mga OFWs na na-repatriate. Hindi sinalubong sa airport. Isabi po ng ating Palasyo Malacanang, may nakatuka na doon yung secretary ng DMW, si Kakdak. At saka yung taga-uwa, alter ego yon ng alter ego, the other self ng ating Pangulo. Kasi yung ating Pangulo ang marami din na inaasikaso. Importante, safe, mga kababayan, yung mga OFW na na-repatriate. Ang tanong ngayon kay Sara Duterte, bakit ikaw, bakit hindi mo salubungin? Vice Presidente ka? O di ba? Bakit hindi kayo na lang yung sumalubong? O di ba, nagmamagaling ka? Yun nga sabi mong eroplano, hanggang ngayon wala ka pang naipadalang eroplano. Yan ang problema dito kay Sara Duterte. Sige lang ang puna, sige lang ang hanap ng diferensya. Wala naman siyang ginagawa. Ito. Lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. Ulitin natin. Marami siyang kakulangan. Marami daw kakulangan. Presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema. Sige lang banat, wala mang ginagawa. Wala man siyang naitutulong. Pera ng bank. Nakikisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin. Anong ginagawa mo nga? Paano kami makakatulong? Marami siyang... Anong tulong ang naibigay ninyo? Kumusta na yung eroplano? Nasabi mo, napakadali na magpadala ng eroplano. Di ba? Nasaan na yung eroplano na sinasabi mo? Hanggang ngayon wala pa ni isang eroplano. Ito paliwanag mga kababayan ni Yossi Castro. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Yossi Claire Castro, nakaatas sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang pag-asikaso at pagtulong sa mga dumarating na OFW. Habang ginagawa ito ng mga ahensya, abala naman ang Panguluan niya sa pagsasaayos ng mga karagdagang programa at tulong para sa mga kababayan upang mabawasan ang epekto sa bansa ng mga nangyayari sa Middle East. Batay sa datos ng DMW, umabot na sa higit 1,000 OFW ang kanilang dependents ang natulungan at ligtas na nakabalik sa Pilipinas mula sa Middle East. Prioridad din ng pamalaan na maiuwi ang mga OFW na nasa high-risk areas, may sakit man o iba pang mga may sakit o may iba pang mga humanitarian concerns habang inaayos ang kanilang ligtas na pagbabalik sa bansa. May nakatuka na. Ano pa yung problema ni Sara Duterte? Siya anong ginagawa niya bilang Vice Presidente? Yan umabot na sa 1,300 OFWs na kauwi na po. Si Kakdak ang naka-assign mga kababayan para sumalubong sa kanila. Yan At yung uwa, sila yung naka-assign.
Ayan o. Ano pa ang problema ni Sara Duterte dito? Ayan o. Di ba? Yan si Kakdak ko. Ang secretary po, alter ego ng Pangulo, other self, kasi hindi niya kaya gawin yung lahat. Kaya may mga sekretary siya, alter ego, other self ng Pangulo, na siyang naatasan na mag-asikaso. Ayan o. O ngayon, nasaan ang Pangulo? O ito yung ating Pangulo. Napakasipag ng ating Pangulo. Marcos distributes fuel aid as oil prices surge amid Middle East crisis. O ngayon pa lang to. 30 minutes ago, President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday led distribution of government fuel subsidies for public transport drivers as oil prices surge amid escalating crisis in the Middle East. Yung kasama si Isko Moreno at saka si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ito yung post mismo ni Yorme. Paalisin mo na yung mga nakaupo dyan. Kuya! Kuya! Di ba? Salubong ka doon! Salubong ka! Ito po yung ating Pangulo. We have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganitong nangyari. Mataas na mataas at lahat ng petroleum product. Kaya we have to do this para matulungan naman natin. We will start, we will do 30,000 of the tricycle drivers. 30,000 tricycle drivers And then yung TNBS at susunod na. sa Manila. Medyo kasi yung records are not really kompleto record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod yun siguro late this week or early next week. Sir, there is so much uncertainty going around. Short statement, please. Well, no, this is just the beginning of the distribution. Next week yung sa mga jeepneys. We have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganitong nangyari. Mataas na mataas at lahat. O ngayon, how about si Sara? Ayun, nagpagawa ng ribulto ng isang punong barangay. Kaya pumunta pala yun ng Digos City para ipagawa yung isang punong barangay ng estatwa. Yung nagla-live po tapos pinatay kasi supporter nila, pinagawa ng estatyo. Ginawang national hero. Yan o. Sabi dito sa report ng One News. Vice President Sara Duterte attended the unveiling of the statue of the slain former barangay captain of Tres de Mayo, Digos City, Davao del Sur, Cap Oscar Bocol Jr. today, March 16. Kahapon po. Walang kakwenta-kwenta. Oh. Pinagawa na yan ng estatwa yung kapitan. Yan estatwa. Ano naman pakinabang ng bansa sa pagpagawa ng estatwa kasi supporter nila. Ito. Si Kapitan Bukol. Wala akong kinbalo nga hindi tagagiday ko niya. Kay supporter din siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Supporter kasi nila. Pinagawa ng estatwa. Yan ang purpose niya pagpuntang Digos City. Siya yung napabalita na habang live video, nagbablog, tapos biglang pinatay. Pinagawa ng estatwa. Tapos doon siya na-interview mga kababayan ng media, tapos pinintasan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na marami daw kakulangan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sige po, trabaho para sa ating bansa. Siya lahat pang personal po. Tama? Ito yung ating Pangulo. Nasa distribution, mga kababayan. Dali lang. Ito. Nasa distribution, nagtatrabaho ng mga ayuda. Ayan, para sa mga tricycle drivers. Kaya na mangiyak-iyak. Pinagkakaguluhan siya ng mga tao doon sa Manila.
Ito, pakinggan natin si DSW Secretary Rex Gatchalian. Ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Ang layunin natin sa 3 araw, matapos kaagad ito. Kaya nga, alinsunod 3 araw. Pangulo, pinabilis ang proseso. Ang hihingi na lang, ang titignan na lang, driver's license and photocopy ng driver's license. Wala na maraming tanong, wala na maraming requirements. Sir, yung mga pinaprioritize dito sa mga members po ng TOTO, no? So, Dami daw kakulangan, sabi ni Sara. Drivers na may license to operate. Wala man siyang ginagawang tulong. Kailangan legal ka, hindi pwede yung kolorum tayo. Yung ating Pangulo ang trabaho ng trabaho. Sir, bakit sir yung tricycle drivers yung naisip po natin unang bigyan ng benefits? Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, sila yung lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. At ang direktiba nga natin Pangulo, lahat ng apektado kailangan matulungan. So inuna na natin mga tricycle drivers kasi marami sila at yung listahan. Kaya sige lang ang daldal ni Sara. Panira. Konting pagsasala lang, konting pag-aayos lang, pwede na natin i-pay out. Yung mga jeepney drivers. Ang jeepney drivers ng Metro Manila magsisimula naman next week. Pati Next na rin week. yung ibang TNVS drivers natin. Sir, ano po ba yung pwede natin expect na mga cash assistance? Saan po bang pondo manggagaling ito? Tulad na napahayag na namin, ang tulong pinansyal na ito ay manggagaling sa assistance to individuals in crisis situation na program ng DSWD. Kasi ang pagtingin namin sa kanila, hindi nila mga super, kundi mga individual na nalubhan ng naapektuhan itong pagtaas ng petrolyo. Kaya nasa krisis na sila, yung hanap buhay nila nasa krisis na. Kaya sila napasok sa programa nila. Sir, kailan mag-roll out sir yung sa provinces? Mahinakalaban 5,000 po bawat isa. Sir, kailan sir mag-roll out yung sa mga probinsya? Nag-usap kami ng mga kasama natin sa DOTR. Tatapusin muna natin ang saturation sa Metro Manila kasi sabi ba, by jeepney drive today, this week tatapusin ang tricycle drivers. By next week, papasok na ang jeepney drivers, ang TNBS drivers. So ang goal natin sana by the week after or right after Holy Week sa mga provinces na tayo. Sir, what's your message na sir sa mga drivers po? Sa ating mga kasama na Hintay lang po. namamasada ng public utility vehicles, Yung mga probinsya. Pangulong BBM, sisiguraduhin natin na matulungan lahat ng naapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung kayo mag-alala, sunod-sunod na, ngayong araw umarangkada na at pinabilis rin natin yung proseso sa araw ng payment. Sir, paano po natin napili yung priority? Like, bakit nauna po yung tricycle, bago jeepney? Sorry, I don't know if it was asked earlier. Sorry, sir, kakarating ko lang. Kaya napili natin yung tricycle drivers kasi number one, sila yung pinakamarami. We need to finish them immediately, 139,000 yan sa Metro Manila. Pangalawa, yung listahan nila ay readily available dahil nasa transport regulatory group yan ng mga local government units. And pangatlo, lahat naman apektado pero kung may mas maapektuhan talaga, sila kasi maliit lang yung margins ng kinikita nila halos because of this pagtaas ng presyo. But more than anything, sila yung pinakamarami, sila yung may readily available na listahan, kaya inuna na natin sila. And in 3 days time, tapos na ako. Walang processing fee. Kung merong nagmasamang loob na mag-process niyan, i-report nyo kaagad sa amin. Iyan sanction ng departamento. Tulad ng sinabi ko, ang gagawa lang naman ng listahan ang local government unit. At kung meron kang license to operate na legit mula sa inyong lokal na pamahalaan, automatic na malalagay ka sa listahan. Wala rin hinihingi requirements kung hindi isang driver's license at yung photocopy ng driver's license. Hindi rin to isang beses lang na mangyayari. Tulad ng sinabi ng ating Pangulo, susubaybayan natin ang development sa Middle East at habang tumataas ang presyo ng petroleum products, sisiguraduhin natin na sumasabay rin tayo sa tulong pinansyal sa mga apektado. Yes, magkakaiba itong programa na to. Very good question. Pinaliwanag ni Secretary Banoy Lopez na yung fuel subsidy nila, ibang programa. So talagang whole of government, habang tumutulong ang
social welfare, DSWD sa anggulo ng social welfare, yung Department of Transportation naman tutulong sa subsidy sa ticket. So, there are two separate programs that you can avail. Di ba? Kaya tuwang-tuwa yung mga ito yung nakapila na mga drivers, oh. Tingnan ninyo. Yan. Mga tricycle drivers yan lahat sa Manila. Di ba? Kaya tuwang-tuwa, pati yung mga pamilya ng mga tricycle drivers, oh. Napa-I love you. Napa-I love you sa ating Pangulo. Pinagkaguluhan yung ating Pangulo. Oh. Di ba? Pinagkaguluhan yung ating Pangulo. Siksikan po sila. Oh. Walang magawa yung ating Pangulo. Siniksik ng mga tao. Pinagkakaguluhan. Mahal na mahal siya ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya malabo yung mga survey ng False Asia. Mga fake surveys nila. Maniwala ka naman dito. Trust rating ng ating Pangulo, 35. Si Sara na walang ginagawa, 54. Tapos, net trust ratings ng ating Pangulo, negative 9. Si Sara, positive 28. False Asia. Wala mang ginagawa. Sige lang ang panira. Maniwala kayo niyan. Siguro, ang sinorbi po, ang nag-survey doon sa impyerno, ang sinorbi, mga Yudimon. Kaya ganun mga kababayan. Anyway, sila man lang po ang naglulukuhan. Sila man ang naniniwala sa ganyang mga pa-survey. Yung survey sa Antipolo po, ito yung malinaw na mga piki yung pa-survey. 78 yung ratings ng kandidato ng mga DD sa pagka-congressman. 12,000 lang yung boto. Si Akop, mga kababayan na 20% lang, 60,000 po yung boto. Bong Akop sa survey, 20%. Si Redyaga, 78%. Pero sa actual election result, 60,000 yung kay Bong Akop, panalo. Si Redyaga, 12,000 lang. Malinaw na bodol yung mga survey po. Yan, nagpaniwala pa kayo dito sa mga bodol na survey yan. Iwan ko na lang. Ibig sabihin, inihayaan ninyong lukuhin kayo. Tama? Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.